Sinaraduhan niya ang aming pintuan at saka yung aking kunting tindahan. Nagtitinda lang po kasi kami ng suman. Dalawa lang po kami ng anak kong PWD. Bakit niya isinara ang bintindahan ninyo at bakit ginawa niya hinalo blocks ngayon? Hindi na kayo makapagnegosyo. Wala po kaming alam na nagawa namin sa kanya. Minahal po namin yan. Ano po yung kanyang ama, mahal na mahal po siya. Wala siyang pakialam sa inyo. Wala rin siyang pakialam nung tatay niya namatay. Nagalit pa siya nung may tolda ro na habang nakaburol yung bangkay. Napakasama naman ito. Nay, nagagalit ako, Nay, kasi naawa ako sa inyo eh. Bilang kapwa ng teacher, hindi po namin pinotolerate yan. Kinukundina po namin yan, lalo na dito sa San Ildefonso High School. Bilang teacher, sana po, dapat kami po ang magbigay ng, mag-guide po ng mga estudyante namin, magturo ng magandang asal. Pero dito napulat kami sa ginawa niya. Meron pa bang moral authority to teach? Pag nagtuturo tong guru na to, walang paggalang sa magulang. Pag naalaman to ng mga estudyante ninyo, pagtatawanan kayo niyan eh. Naawa po kami, sir, mahal ko pong ina ko. Hindi ka pareho ng teacher ninyo, walang pagmamahal sa ina. Parang akala mo mambabatas, hindi pala mambubutas tong putok sa buho ng babae na to. February 10, 2021, taong kasalukuyan huyan. Puwersahan, hinarangan, at pinasarado ng guro si Maria Fe Guma Felix ang tindahan ng kanyang 71-year-old na ina sa Barangay Poblacion San Ildefonso, Bulacan. Gusto raw kasi ni Maria Fe na iurong ni Aling Florida ang physical injury na isinampa ng kanyang ina laban sa kanya. Subalit hindi ito pumirma. Ngayon, taong 2016, sinabunutan, kinaladkad daw si Aling Florida ng kanyang anak na si Maria Fe dahil sa isang gulo. Ayon naman sa barangay, halos mapuno na yun daw yung bata, yung logbook nila dahil sa dami ng reklamo ang natatanggap nila laban kay Maria Fe. Ngayon, kung ganito hong klaseng tao at guro ka, pagkatapos hindi ka naman matino, nas Mariosep ka, saan ka nakikita na anak ka, 71 years old, lapas tanganin mo, anong klaseng karmang darating sa iyo? Wala sigurong pinaniniwala ang Diyos tong potok sa buhong anak na tong si... Pasensya na ho kayo kung kayo'y nagagalit kay babae, kay lalaki, girl, boy, wala akong pakialam. Ngayon, kausapin ho muna natin yung ina, si Florida Concepcion, 71 years old. Aling Florida, kumusta ho kayo, Aling Florida? Ito po, problemado po. Bakit kayo problemado? Anong ginawa sa inyo ng anak ninyo si... February 10 po, sinaraduhan niya ang aming pintuan at saka yung aking kunting tindahan. Nagtitinda lang po kasi kami ng suman. Dalawa lang po kami ng anak kong bunso na PWD. Kami lang po ang naghanap buhay para sa aming sarili. Pirsahan po nilang isinara. Bakit niya isinara ang bintindahan ninyo? At bakit ginawa niya hinalo blocks ngayon? Hindi na kayo makapagnegosyo. Ano bang dahilan? Ay ayaw na po niya kaming padanin dyan sa daan niya. Kaninong tindahan ho yan, Aling Florida? Yan ba sa pag-aari niyo? Kanino ba yan? Kayo umuupa? Siya ba yung nagmamay-ari niyan? Hindi po, sa sarili ko pong bahay. Yan bang bahay niyo na yan nakatirik sa lupa ninyo o sa lupa niya? Hindi po. Mag-aari po ito ng bayaw ko. Pinagkaloob po sa mister ko nung buhay pa. Okay. So, bakit nagawa ng anak ninyo si Maria Fe lagyan ng plywood at hollow blocks na wala na kayong labasan? Saan kayo dumadaan ngayon? Nakakulong kayo sa loob? Dito na lang po kami dumadaan sa kusina. Kaso po mabato. Lalo pa pag madaling araw po kami pupunta ng palengke, magtinda. Pinagtitiisan na lang po namin. Aling Florida, ito ba'y nakaabot sa barangay itong sa anak ninyo? Pinagharap ba kayo? Dito po sa wala pa po. Lagi ka bang sinasaktan ng anak mong guro na si Maria Fe? Sa physical po hindi, kaya lang po sa mga salita. Ikaw ba'y pumunta sa principal's office kung saan nagtuturo tong anak mong si Maria Fe? Opo, noon pong 2016, nung sinaktan niya po ako at yung aking asawa, nagsumbong po ako sa principal. Ano sinabi ng principal? Naunahan po ako, nakapagsumbong na po siya. Kaya hindi na po dininig ang aking sumbong. Ginawa ko po, nagpunta na lang po ako sa barangay.
Doon na lang po ako nag-file ng demanda. So, pumunta ka sa principal ng San Ildefonso National High School kung saan dyan nagtuturo yung iyong anak na si Maria Fe nang sinaktan ka, kinaladkad ka, sinabunutan ka. Tama? Nung buhay pa yung Mr. mo that time na may sakit na doon sa parang may colon cancer ata. Tama? Opo. Nilapastangan niya rin, namatay na. Nung pinalaki niyo ba itong si Maria Fe, Aling Florida, ganito na ba talaga siya ng bata siya? Bastos na ba talaga? Walang galang? Siya ba'y minahal niyo or parang baka gumaganti lang sa inyo, Aling Florida, itong si Maria Fe? Ano ba? Bakit parang Minahal po namin yan. Nag-aaral po sila dito. Sa Bulacan kami po, taga Mindoro. Pinapadalan ko naman po ng pera. 3 po silang nag-aaral dito. Yung isa po nakatapos na rin. Anong sinabi ng... Talagang ganyan po daw talaga ugali niyan, sabi ng mga kapatid. Ba't ganun kagalit na lang itong si Maria Fe? Anong nagawa sa palagay ninyo, Florida, Aling Florida? Gusto ko lang alamin kasi makakausap din natin to at siguraduhin ay imbestigahan natin. Baka mapatanggal namin sa trabaho to kung talagang totoo to dahil unang-una nakakahiya. Ang isang guro, bay basagulera, parang kumbaga grabe yung record sa barangay, nakakahiya. Unbecoming of a teacher pag gobyerno ka, ano? Pwede natin lapitan yung sinasabing National High School at the same time pati yung commission parang Civil Service Commission. Ngayon, para sa akin, gusto ko maintindihan. Ano bang nagawa ninyo rito sa kanya? Meron ba kayong nagawa na hindi maganda kaya parang gumaganti siya sa inyo? Wala po sir, wala po akong kaming alam na nagawa namin sa kanya. Minahal po namin yan. Minahal Lalo po yung kanyang ama, mahal na mahal po siya. Bakit Wala siya po kaming ginawang pangit sa kanya, sir. So, kaya ka lumapit sa akin, anong gusto mo mangyari? Makakausapin, patanggal sa sa trabaho. Pwede naman natin mapasilip sa San Ildefonso National High School. Iimbestigahan natin to dahil sinumbong nyo sa principal, kinampihan pa siya. Yun ba? Tama bang narinig ko sa'yo? Sir, sa DepEd po, nagsumbong din po ako. Sa DepEd. Opo. Sinong pinagsumbungan mo sa DepEd na nirereklamo mo na pananakit sa iyo ng iyong anak mismong guro? Sinong pinagsumbungan mo sa DepEd? Sa Region Dito lang 3? siya sa Malolos. Sa DepEd, Malolos? Oo nga. Opo. At saka sa Pampanga po, nakarating din po kami. Hindi naman po kami inasikaso. Nay, nagagalit ako, Nay, kasi naawa ako sa inyo eh. Kaya ka nagsusumbong, ginigipit pa rin kayo ngayon, pinalalayas kayo, nilak na, kumbaga, hinalo blocks niya, nilagyan niya ng board, ganyan ang ginawa. Ba't niya nagawa Opo. yan? Bahay mo yan eh. Ba't niya nagawa yan? May utang ka ba sa kanya, Aling Florida? Wala po. Hindi po ako umaasa sa kanya. Nagsisikap po kami ng bunso ko. Yan bang bunso niyo? Ito ba kapatid niya tong umiiyak sa'yo? Bandang sa kanan mo, sa likod mo? Opo. Yan pong bunso kong PWD. Okay, anong problema ng PWD na bunso na kapatid nitong si Maria Fe? Anong problema? Sharon po. Si Sharon, anong Sa spinal po. Sa spinal, okay. Siya ba'y nakakapagtrabaho? Sinusuportahan mo na lang, Aling Florida? Kaming dalawa po. Siya po nagtitinda sa palengke. Ako pong gumagawa. Itong si Maria Fe, wala siyang pakialam sa inyo. At wala rin siyang pakialam nung namatay si Mister, yung tatay niya namatay, nagalit pa siya nung may toldaro na habang nakaburol yung bangkay. Napakasama naman ito. Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klaseng kwento, ano? Baka pwede natin tawagan muna itong Commission for Legal Affairs sa Civil Service na dapat makaabot na. At gusto natin maintindihan to. Tatrabahuin namin to kasi nakaabot sa akin. So yung reklamo niya is sinasaktan siya nung anak niya, no? Yes, ma'am. She's a teacher. Oh, teacher ho. Yes. A government official, therefore, covered po siya sa rules ng civil service. Yes, ma'am. So, under civil service law, pwede siyang mag-file ng complaint. Either sa DepEd, Yes. kasi may jurisdiction din yung head of agency, pwede rin sa Civil Service Commission po. Ano ho magagawa ng Civil Service Commission sa kanyang pagiging guro? Ay ito ba'y makakatawag lang ng pansin? Wala ho bang sanction? Pwede ho ba siyang matanggal or nasa DepEd na ho yan? Kasi parang government teacher ho to sa National High School. Ang tingin ko po dito, yung offense na relevant would be conduct prejudicial to the best interest of the service. So, pero hindi tayo pwedeng magpataw ng penalty kaagad because kailangan din natin marinig
Yung Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yun yung due process na tinatawag. Taken in that situation, ma'am, talaga may due process lang. Kasi ma'am, tinutulungan lang namin. Kasi naiilang kami dahil pamilya to. Kaya lang 71 years old. Ang kanyang ina, byuda na, pagkatapos may PWD na bunso pa, itong kanyang anak na teacher, sa halip na makatulong, ini-iskandalo. Nagpapataw ba kayo o ng parusa or yan nakaatang na lang sa DepEd? Yeah, sabi ko nga, Sir Ben, kanina, mag-file muna siya ng complaint sa amin and then meron tayong proseso, no? Answer, there might be a hearing, there will be position papers, and then pag may decision na ang commission after hearing all the sides, usually kasi pag mga ganitong mga action or misconduct, ang offense ito, conduct prejudicial to the best interest of the service, na may penalty na 6 months and 1 day up to 1 year suspension. 6 months to 1 day, 1 year suspension. From the service. Alright, sige ma'am. Granting lahat ma'am, binibigyan naman ng due process ma'am. Naintindihan po namin yan ma'am. Maraming salamat sa pagtanggap ng tawag ma'am. So now we have one forum na pwede lapitan ma'am. Para ito yung magulang makalapit, tutulungan na lang namin ma'am. Okay po. Maraming salamat Mabuhay po kayo ma'am. Tumawag na tayo sa Civil Service. Pakikinggan din ang panig ng iyong anak, Aling Florida, at pagkatapos sakaling mapatunayan, pwede siyang masuspende ng 6 months to 1 year. Pagiging guro. Ipapataw yan. Tatawagan din namin ang principal kasi sarado na ngayon, eskwelahan. Tatawagan ang principal, tatawagan yung DepEd para ipaabot ang sumbong at palalapastangan sa inyo. Hindi po pwede yan, guru pa naman. So, parang magulang to ng mga kabataan. Kung ito nga totoo sinasabi niyo, Aling Florida, abay hindi karapat dapat magturo. Kung totoo ang sinasabi niyo, Aling Florida, walang karapatan ng isang guro na kapareho nito na magturo kasi masamang ehemplo yan. Nung mapanood, nagbitiw ng salita, ito si teacher, si Maria Fe Goma Felix. Hindi niya nagustuhan. Alam niyo ba, sabi niya, abay bitag, kayo mga tulfo. Kayo mga tulfo, sabi niya. Lalo-lalo na ikaw, Ben Tulfo. Gusto mo lang dumami ang views mo sa YouTube. At dumami ang kita mo, kaya gusto mo akong makausap. Pues, tawagan mo ako. Yun hamon niya sa amin. Tawagan daw siya. Ganon. Ikaw, Maria Fe Goma Felix, kung sakaling nanonood ka ngayon, handa mo rin sarili mo. Alam niyo sabi nga natin, napanood ng mga kapwa-guro. At isa roon nagsalita. Medyo binago na namin ng boses. Nahihiya sila nagalit din yung iba sa kanila at hindi nila alam na ganun palang ugali nito. Kaya namin nilalant at hindi naman namin sinisiraan dahil guro ay mga nagsasalita kapwa-guro. Saan San Ildefonso National High School. At meron din matapos mapanood, kapitbahay nila si Mang Raul. Sa barangay, sinusuka tong guru na to, kaya kikita niyo lang anong asal nito. Pakinggan mo siguro mas maganda. Eto, una sa lahat, nagsasalita. Sige. Sir, napanood po namin yung segment yesterday, yung sa kay Teacher Maria Fe. Isa din po akong teacher sa San Ildefonso High School. So, nagulat nga po ako sa napanood ko na ganun pala yung ginagawa niya sa pamilya niya. Lalo na dun kay nanay, na pinagadgad niya, tapos hinila niya yung buhok, sinabunutan niya. Nagulat kami, Sir Ben, na ginagawa niya pala yun sa pamilya niya. Saka, yung ginawa niya po sa pagtanggal ng tolda po, dun sa burol ng tatay niya, ay grabe po yung ginawa niya. So, hindi po namin yan na-expect yan, Sir Ben. Bilang kapwa na teacher, hindi po namin tinotolerate yan. Kinukundina po namin yan, lalo na dito sa San Ildefonso High School. Baka kasi isipin po ng mga estudyante namin, pare-pareho kami ng ginagawa. Hindi po, Sir Ben. Siya lang po yung ganyan. Tama po kayo, bilang teacher sana po, dapat kami po ang magbigay ng, mag-guide po sa mga estudyante namin, magturo ng magandang asal. Pero dito nagulat kami sa ginawa niya. Si Mang Raul, buisit din sa kanyang napanood. Napanood nila. Nagsalita kasi itong ina. Ngayon, pakinggan natin si Mang Raul. Napanood ko po yun sa bitag kay Sir Ben Tulfo. Yung pong pang-api ni yung pong teacher, si
Maria P. Goma Felix. Ano po yan bastos po yan Naturingang teacher pa man din. Kung sigaw-sigawan si Nanay Maria P, walang modo, walang galang. Naawa nga ako dyan kay nanay. Ay, talagang kilala po yan kilala po talaga yan sa barangay namin. Kinailagan po yan, gawaan po na siyempre, may yung pamilya. Matapobre po talaga yan, teacher na yan. Ay, si nanay, naawa ako kay nanay, may iwasalan din sa gulo. Wala siyang magawa kasi teacher yung niya medyo may kaya din. Panay parinig nung teacher na yun. Ayaw nga tantanan yung, ewan ko ba, sa teacher na yun. Ayaw tantanan yung si Nanay Marepe. Kaya may nahawa doon sa si Nanay. Ako ho, nabubwisit ako, una sa lahat sa principal. Kasi ito ho, inilapit na pala, parang walang ginawa ang principal. Buisit din ako doon ho sa isang DepEd official, lawyer pa naman. Ngayon, hindi ho trabaho namin sa pambansang sumbungan, lalo na si Bitag na naninira ng yung katauhan ni naman. Karapatan ninyong maghingi, magpaliwanag. Kung magpapaliwanag kayo naman ayos, ibibigay namin ang karapatan ninyong mapakinggan. Hindi namin trabaho maghusga. Subalit yung mga taong nakakasama ninyo, tulad dito si Teacher Jane at si Mang Raul, nagsalita ho sila. So, subukan muna natin dito ngayon yung kapitan, si Cap Enrique Villacorte, sa Barangay Poblacion San Ildefonso, Bulacan. Magandang hapon sa iyo, Cap Enrique Villacorte, sir. Yes, sir. Opo, magandang hapon po. Actually, sir, iba-iba namang klase. Ang sitwasyon po kasi, ang totohanan po, yung pong ibang mga problema niya, minaanak ko na lang. Opo, actual na pangyayari na yan, doon pa po sa panahon ng isang termino, isang kapitan, way back nung mga half ng 2018. May mga konting, hindi naman puro siya ang may problema, kundi siya yung kuminsan nagre-reklamo, pero talaga pong, kumbaga sa blatterbook po, marami po talagang ilan po na Ang pinagtataka ko nga po, sir, bakit, nadidinig ko lang din po dyan. Ewan ko po kung doon sa school, wala namang problema. Sa akin naman po, dito sa barangay, so far, basta nakakaya naming resolbahin, wala naman po kasi kaming karapatan tumanggi doon sa idinudulog ng aming mga kabarangay. Ngayon po, may mga pagkakataon lang talaga na kuminsan hindi namin nakakayang resolbahin. Ayun. Lately po nitong kasi po unang-una family problem. Hindi po kami mabuti. Parang lumalabas, sir, guru ka pa naman. Ikay yung parang pangalawang magulang ng mga kabataan na tinuturuan natin ng magandang asal, paggalang, pagmamahal. Alam niyo, sir, sa bansang Pilipinas, ang pamilya napakahalaga. Di ba? Pag ang pamilya mo, ikay guro, ikay humuhubog ng mga kabataan sa eskwelahan. At pagkatapos malalaman ng mga kabataan sa eskwelahan na kanilang mismong guro, pangalawang magulang, inilalapastangan, binabalahura, binababoy, ang kanyang magulang, nasasambunutan mo ba naman? Kakalad ka rin mo, kay tanda na. Kaya lang ho namin kayo nilapitan ka, baka sakaling pwede nyo nang lapitan at ipinatulfo na ho siya dito ho sa Bitag. Baka kayo na ho magdadala ng mensahe, sabihin mo, nakakaabot na roon. Luzon, Visayas at Mindanao na yan. At hindi lang ho dyan, kami ho'y tatrabahuin na ho namin siya sa DepEd, sa Civil Service, at ito mismo ho, baka matanggal. So ngayon, kami ho'y nagpapasalamat, baka sakali, sir, kayo na lang ho mismo maglagdan ng mensahe, sabihin, easy ka na lang. Kung sakaling parang lupon, kausapin nyo, magkahiwalay na lang, sir, hindi pwedeng iharap pareho niyan, baka kasi hindi nyo makakayanan. Kaya nagpapaabot na lang kami pa sa inyo, sir. Bahala na ho kayo, ipaabot kay Maria Fe. Susunod po ako doon sa payo nyo. Sige, sir. At kung tatawag na lang po uli ako doon. Sige, sir. Walang problema, sir. Kung ano man po development. Ano po? Sige, sir. Mabuhay po kayo, Kap. Okay? Maraming salamat. Sa kabilang linya ho natin, ng principal ho ng San Ildefonso National High School, si Mr. Joel Cruz. Mr. Joel Cruz, magandang hapon po sa inyo, sir. Ay, magandang hapon po, Mr. Bentul po. Andito ho ngayon si Florida Concepcion. Siya ho yung ina ni Maria Fegoma Felix, ano? Aling Florida, sa kabilang linya po natin yung principal ngayon. Bagong principal to, hindi ito yung principal nilapitan ninyo on ng 2016. Gusto mo nang ipaabot dito sa bagong principal at makikinig sa iyo kasi mahirap na baka sabihin ang gagaling lang sa amin. Ikaw mismong lumapit sa amin, karapatan mo nang
Isangguni ang reklamo mo sa principal na si Mr. Joel Cruz. Sabihin mo na, Aling Florida, siya nakikinig sa iyo sa kabilang linya. Sir, pasensya na po sir, hindi nga po kayo ang principal noon. Opo. Babae po 'yon. Ito nga po ang problema ko, dinudulog ko sa inyo ngayon. Ngayon ko lang po idulog sa inyo to. Mhm. Pero nung una po, doon sa unang principal ko nabanggit ito. Ito pong ngayon, sinaraduhan po kami ng pinto at saka yung aking tindahan po, pinasara. Doon lang po kami kumukuha ng konting pagkain naming mag-ina. Kaya po, sinusumbong ko po sa inyo to. Opo. Sige po, ang pwede po natin gawin, kung meron po kayong reklamo, pumunta lang po kayo ng eskwelahan at pag-usapan po natin doon. Sir, meron ho akong suggestion, Mr. Joel. Siguro, sir, parang instead na pahirapan natin na matanda, pasusulatin pa natin, nalabis na ho pang-aapi, sinara ng tindahan, pinagkaitan ho ng kita, hindi ho ba sapat na yon? Parang magulang na lang, sir? Tayo yung mga magulang eh. Hindi ho ba maganda, sir, siguro dahil personal ho to, pamilya ho to, do this in a way na parang tawagin nyo na lang, sir, kung anong inyong magagawa. Kasi kung gusto nyo ho talagang i-publicize to, magagawa ho namin to, sir, eh. Susundan ho ng media to. Sisikat ho yung San Ildefonso National High School at nagsalita na ho yung isang guro dyan at dalawa pa. Nagbigay ho ng kanilang pahayag, inere ho namin, sir. Sinabi ho ni Teacher Jane, hindi kami mga guro na kaparehong ganyan dito. Abay, kinikilabutan sila na marinig ho nila ang ina nagsasalita. Hindi ho nila parang kinukonsente kasi sabi nila, pag nanahimik sila, babaliwalain, parang pangungonsente. Sir, gusto lang ho namin marinig at sasabihin nyo, Mr. Tulfo, wag ho kayo mag-alala, susubukan namin pakinggan, tatawagin. Hindi ho yung parang idadaan nyo sa protocol and procedure na mawalang gana ho. Tinatanggal ho namin yung bureaucracia. Padala ka muna ng reklamo, official. Daling gawin ho yun eh. Pero sa kabila ho niyan, para ho natin sinasabing, mahirap tong proseso na to, mawawala ng gana. Kaya kami ho, madali hong lapitan na kung minsan napapahiya na ho yung sinasabing yung justice system ng Pilipinas kasi mas nilalapitan ho kami kilos agad eh. Yun ho ang aming formula. Gusto lang ho namin marinig, wag ho kayo mag-alala, Mr. Tulfo, sa lahat ng panunod sa programa ninyo, hindi namin kinukonsinti yan, sinusuka ho namin. Bakit si Teacher Jane, sir, kinukundin at sinusuka ang gawain ni Maria Fe? Ano pagkakaiba ni itong si Teacher Jane sa inyo, sir, na parang balanse lang ho kayo? Kasi po, Mr. Bentul po, una po sa lahat, hindi ko nga po alam kung ano yung... Ngayon, sir, nalalaman nyo na nasa ina na mismo, siguro sasabihin mo, sige, kakausapin ko na lang. Ayun hong ibig sabihin. Pwede naman po siyang pumunta bukas sa eskwela. May muna, sir. Gusto niyo ba, sir, sasabihin, pupunta sa eskwela? Sa inyo, kausapin nyo, kasi mag-aaway ho yan sa barangay, hindi nga nakayanan eh. Sir, ano kaya kung isusulat namin dito, nasasabihin namin dito, kayo ho'y parang there's a little hesitation and a little bit of lukewarm in the way you're trying to listen to the complaint. Ibig sabihin, malamig kayo, at parang may pag-alinlangan inyong pagsagot at parang sinasabi ninyo, kinakailangan pa natin i-formalize. Do you understand, sir? Ang ibig sabihin ho, sir, ng respeto at pagmamahal natin sa magulang natin na dapat tinuturo natin sa mga estudyante. Principal ka pa naman, sir. Sir, wag na ho kayo mga tuwiran. Principal ho kayo. May moral authority ho kayo, sir. Kausapin mo. Bentul po. Oh. Ang pwede ko pong gawin bilang punong guro ng San Ildefonso National High School, na po sa lahat, kausapin mo lang po ang aking guro si Maria Pe. Ayun! Di wala na ho kung daring maraming satsat. Istorya. Sige, kaya nga, sir. Mahirap po akong mag-decide ngayon eh. Well, alam mo, sir, ano ho bang ibig sabihin ng principal? Punong guro po. Ayun! Punong guro! Namumuno ka! Po ng lahat ng mga guro ng... Ayun! Sino ang nare-reklamo? Hindi ba guro? Kayo ko nga lang po nalaman. Nagulat. Kaya nga ho, sinasabi ko, pakinggan nyo na lang ako kung nagugulat ho kayo, hindi po kayong kaaway po namin. Your hesitation, your lukewarmness, yung iyong pagiging lamig at pag-aalinlangan sa nakikita ko at nababasa ko, ikinabubuisit ko. Parang napapabayaan ho itong si Aling Florida. Naawa po kami, sir. Mahal ko pong ina ko. Kayo ho, mahal yung ina nyo?
Ay, mahal ko po. Kung mahal yung ina nyo, gawin nyo to. Hindi ka pareho ng teacher ninyo, walang pagmamahal sa ina. Magagalit na ako eh. Pag nalaman to ng mga estudyante ninyo, pagtatawanan kayo niyan eh. Ba't nagtuturo tong guro na to, hindi marunong ng pagmahal sa magulang? Walang paggalang sa magulang. Meron pa bang moral authority to teach? Po. Hindi naman po siguro ang pinakamaganda ko pong gawin niya, bukas na bukas po, kakausapin ko po kagad si Ma'am Maria Pego Mapelix para mahingi ko po yung kanyang panig. Iyan! Ngayon, kinakausap lang ho namin kayo para kausapin ninyo na. Ngayon, lamang sinabi nyo, kakausapin niya na, di tigil na. Parang walang nangyari sa usapan natin, sir. Okay pa, sir? Okay, salamat. Maraming salamat, Mr. Joel Cruz. Thank you. Salamat po, and God bless. Okay. Sinubukan nating tawagan ang mga numero ang binigay ni Maria Fe. Sabalit pa tayo, hindi man matawagan ang mga ito. Hinihingi ngayon ang bitag sa principal, San Ildefonso National High School. Iba pang numero ng guro, sabalit sagot daw ni teacher, kukonsulta muna siya sa kanyang abogado. Abogado ba ka mo? May pera ka ba? Sapat ba ang pang-abogado mo? O ngayon, binibigyan pa rin namin pagkakataon. May karapatan kang tumawag sa amin na mapakinggan ang panig mo, marinig ang sasabihin mo. Totoo man o hindi, tatanggapin namin dahil karapatan mong marinig. Kahit na basurang sasabihin mo, kakaning baboy yung sasabihin mo, karapatan mo pa rin marinig yan kahit na magmura ka pa. Karapatan mo pa rin marinig at makikita ng tao, at least man lang, patas at parehas kami. At hindi namin i-edit ang sasabihin mo. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Yun ang gusto namin pagkaloob sa'yo. Lumutang ka na, yabang-yabang mo. Nasa linya ho natin ngayon ang si Joel Cruz, principal ho ng San Ildefonso National High School. Magandang hapon sa iyo, Mr. Joel Cruz. Ay, magandang hapon po, Mr. Bentul po. Maraming salamat. Tanggap niyo ang aming tawag at ngayon hihingi lang ho kami sa inyo ng update, boss. Sir, kung maaari, kung dito ho sa reklamo ho ni Nanay Florida at gusto marinig naman ni Nanay Florida siguro, sir, kung anong inyong sasabihin base doon sa inyong pakikipag-usap sa inyong guro na si Maria Fego Mafelix, sir. Kinausap ko po ang aking guro na si Ginang Maria Fego Mafelix. At akin pong pinagpayuhan tungkol sa bagay na kanyang kinakaharap sa kasalukuyan. At naayos ka naman po yung problema, pumayag po siyang makipag-reconcile sa kanyang ina. Kung ano man po yung hilingin ni Ginang Florida at ni Sharon, kanya pong ibibigay at tutugunan. Sir, yung sinabi niya ho sa inyo, maganda ho, kami nagpapasalamat at tumugon naman siya. Sir, ito hong unang gusto sigurong marinig nitong si Nanay Florida, pagtanggal ho ng sinasabing plywood na pinako niya ho doon sa tindahan ho ng itong kanyang ina at sinemento ho yung pintuan. So yan ho ba'y kasama na talagang parang hayaan niya na maghanap buhay yung kanyang ina? Kasi yan lang ho pinagkikitaan nila yung tindahan na kung saan siya ho mismo. Yes, Sir Bentul po, pumapayag po si Ginang Maria Pen na muling buksan yung tindahan at tanggalin po yung harang na kanilang dinadaanan. Okay. Kaya lang po, nung pumunta po si Ginang Florida, kasama po si Sharon sa aking paaralan, Okay. sa aking opisina, Yes, sir. mukhang si Ginang Florida po ang ayaw namang makipagkasundo. Ganun ho ba? Ako'y nalulungkot ho kung ganun ang usapan kasi sa kabilang linya ho natin siguro, una sa lahat, tanungin ho muna natin si Aling Florida, ano? Aling Florida, bakit ayaw niyo makipag-ayos nang pumunta kayo sa tanggapan ni Principal Joel Cruz? Ano hong problema? Sir, kasi po, pag ako'y pumayag, ulit-ulitin niya din po yon. Tulad po, pinag-ayos po kami ni Mayor. Pagdating po dito, galit na galit po siya. Ang sabi po, pa-mayor-mayor pa kayo. Kahit ikasang kayo pumunta. Sabi niya yun, hindi ko kayo uurungan. Aling Florida, kailan nangyari hutong sinabi nitong si Maria Fe? Baka luma na yan, nung araw pa. Opo, nung pong una, O ngayon na ba? sinaktan niya po kami ng mister ko. Sige, kaya ako sinasabi to Aling Florida sa iyo kasi kung ano ba talagang gusto mo, kung ayaw man pakipag-ayos, eto na nga si Maria Fe, malamang siguro gusto niya na rin ayusin at hahayaan ko kayo dahil pamilya niyo to.
Kaya lang sa aking nay, kung anak mo yan, ay lalapit sa'yo, pag-aayusin naman kay ni Joel Cruz, usapang pamilya yan. Ako naman na nagsasabi na ako na kung ano man sinabi ng Maria Fe, dahil anak mo yan, makakapagpatawad ka, depende na ngayon sa'yo. Nang himasok na rin si Mr. Principal, kanyang kagandahang loob, ano hong nagtutulak sa inyo na parang ayaw nyo? Ano bang gagawin nyo? Gusto niya ng demanda? Gusto niya ng hukuman? Walang katapusan ho to. Nung unang kaso po, naawa po ako sa kanya. Kahit hindi po siya humingi ng tawad sa akin, ako na po nagpakumbaba. Nagkabati po kami. Okay. Ang problema po, may usapan po kami, nagagawa po kami ng distance sa Malolos. Okay. Nag-lockdown po, kaya po hindi natuloy. Yun po, inulit na naman po niya yung ganitong pangyayari na ginipit niya na naman kami. Sinaraduhan yung tindahan, tapos yung pintuan po, para po kaming basang sisiw dito po sa loob. Nandito po kami sa loob, sige po ang welding nila. Po kang kawawang-kawawa naman po kami sa party na yon. Ang nais ko rito, una sa lahat, gawin ang lahat na magagawa na pag-ayusin muna dahil pamilya to. Kung ibang tao si Maria Fe Goma Felix, pwede tayong gumawa ng hakbang, yung panglalabis pang-aabuso sa iyo, makukompromiso ang lisensya niya bilang guro. Pero anak mo to eh. Kaya ako nag-aalinlangan. Nagiging matapang lang ako kasi ayoko kasi na nilalapastangan ang matatanda na mga bata, lalo na ang magulang minamahal, dapat ganun din yung anak. So, bigyan natin ng pagkakataon. Kapag tinanggap mo tong sinasabi ni principal na pag-ayusin, may mga testigo, isusulat yan, may mga guru din, na para nang sa ganun, hindi na kayo gigipitin, pwede nyo naman kami lapitan dito eh. Pwede naman namin pitikin lang sa DepEd, pwede matanggal yung anak mo na yan. Papasa namin ngayon dun sa civil service, sa PRC. Ayaw namin gawin yan eh. Anak mo pa rin yan eh. Kahit na gaano kasama, anak mo pa rin. Nakapag-isip-isip ka na ba, Aling Florida? Naguguluhan po ako, sir, kasi ilang beses ko na pong ginawa yan na magpatawad sa kanya. Inuulit-ulit pa po niya, paano kaya kami? Siguro, Mr. Joel Cruz, kukumbinsihin ko at bibigyan muna natin ang puwang si Aling Florida Concepcion. Kung ano ang kanyang napasya, rerespetuhin natin. Kung gusto niyang gamitin ang hukuman, about face na kami, hindi na kami makikialam. Ngayon, kung susubukan natin at papayag sa Florida pormerma, ganun din naman si Maria Fe, na gagawa na sila, magbabago na siya, at kami nakatingin lang, at nilabag niya yung kasundo at nilagdaan na yan na may mga testigo, manghihimasok na talaga kami, iba na ang aming aksyon. Diretso na kami sa PRC, diretso kami sa DepEd, diretso kami sa civil service. Hindi na makapagtrabaho ulit yan bilang guro. Si Maria Fe, kung sakaling lalabagin niya, kung pipirma si Florida, Aling Florida, ng kasunduan na to, kung papayag si Aling Florida. Alright? Pagkatapos, tatawagan ka namin bago pwede bang tawagan ka namin sa Huwebes? Or sa Miyerkules? Ano man ang pasya mo, respetuhin namin. Pero sir, hindi ko na po bubuksan itong pintuan at saka itong tindahan. Ano Hayaan ko na pong ganyan. Bakit ganon? Anong naisip mo? Nagtampo ka na. Masaya Masama po talagang loob ko, sir. Hayaan ko na pong okay. ganyan Aling yan. Florida, hindi ko magagamot yung sama ng loob. Ang bagay na walang kapatawaran, ang gamot dyan ay patawad. Ang puot at galit, ang pinaka solusyon diyan ay pagpapatawad. Anak mo 'yan. Pero kung sinasabi mo hindi mo mapapatawad ang anak mo, gamitin mo ng hukuman, bahala na rin sa iyong pumay kapal. At baka pareho magagalit ang pumay kapal sa inyong dalawang, pareho kayo magiging miserable ang buhay ninyo kasi ikaw bilang ina, patawarin mo na itong kulang-kulang na anak mo. Ngayon, kung hindi ka marunong magpatawad, pareho kayo kalbaryo buhay ninyo. Di magsama kayo pareho. Pakita mo sa akin, hindi kung anong puno, siya rin yung bunga, hindi yung ganyan ang puno. Ikaw marunong magpatawad, patawarin mo ngayon to. Opo, napatawad ko na po yan. Kaya lang, po. hindi mo makalimutan.
Kung napatawad Siya mo, po. pag-isipan mo at pagkatapos nandyan lang naman si Mr. Joel Cruz para umalalay at tumulong para maayos to. So mag-iisip muna kayo. Mr. Joel Cruz, maraming salamat. Antayin muna natin to. Mag-antay tayo tingnan na muna natin para makapag-desisyon si Allen Florida, Mr. Principal. Maraming salamat at tawag uli kami sa iyo, Mr. Principal. Ha? Sige po, Mr. Bertil Tulfo, maraming salamat din. Walang anuman. Mabuhay po kayo, Mr. Principal. Okay, salamat po. And God bless po ulit. Okay. Sige, babalikan ka namin sa Huwebes at titingnan na lang namin kung ano desisyon mo. Respetuhin namin. Kung gusto mo ng away, labas na kami dyan. Sige, matirang matibay na lang sa inyo. Eto ang nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag. If you like this video, give us a thumbs up, click like, and subscribe to be notified.